Perfect mornings mga kapatid! Isang panibagong linggo na naman ng pagtatrabaho at pagharap sa hamon ng buhay. Kaya sisimulan natin yan sa isang spiritual episode na pakikipag-usap sa Panginoon. Kung may gusto po kayong idaing o ipagpasalamat sa Kanya, ano ito? Simulan natin ang kwentuhan dito sa Perfect Mornings. Mapapanood niyo po kami Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Cheryl Cosim at kasama niyo kami sa 1PH. Sa Signal po yan at sa Satellite. Pareho po kami nasa Channel 1. Mapapanood niyo rin kami sa Signal Play app. I-download niyo na po yan. Siyempre, napapakinggan na rin tayo sa 105.9 True FM. Ingat po sa mga bumabiyahe. At tutok din po kayo sa Facebook at YouTube ng 1PH. Pati na rin po sa FB page ng True FM. At pakifollow niyo na rin po kami sa Cheryl Cosim FB page para updated kayo sa aming mga kwento at segment. Para po mas maging espesyal ang umaga ninyo, katuwang natin na ang MX3 and Hope and Healing Day po tayo ngayong araw ng Lunes. Siyempre, hindi po mawawala ang tatlong maswerteng viewers na makakatanggap ng gift pack mula po sa MX3. O, para po makasali ha, abangan lamang ang ating tanong mamaya sa ating segment na Bible Character of the Day. Kaya huwag kayong aalis. Dahil dito sa Perfect Mornings, bawat umaga may hatid na pag-asa, inspirasyon at bagong simula. Ngayong araw po, of course, Monday. Ayan, kasama natin syempre, Pastor Dave Magalong mula sa Ezra Renewal Ministries. Si Pastor Dave po ay isa ring marriage at family counselor. Perfect mornings, Pastor Dave. Perfect mornings din sa'yo, Cheryl, and it's good to be back. Ayan po. At kahit na weekend, busy ka pag weekend, sana'y nakapag-recharge ka rin po, Pastor Dave. Oh. Pastor Dave, kamusta ang panahon dyan? Kasi dito sa amin, sa Luzon, sa most of Luzon, naku, ayan na naman. Nagpakita ang haring araw the past few days. Pero nagbabadya na naman itong hanging habagat starting today or tomorrow. Magiging active na naman siya. Kayo po dyan sa Davao, kamusta? Maaraw dito. May konting kulimlim lang, pero maaraw naman. Ayan, maganda-ganda naman ang panahon. Kahit na anuman po ang panahon natin today, ipagpasalamat pa rin po natin sa Panginoon at binigyan tayo ng another brand new day and it's a brand new week. At tamang-tama po itong pag-uusapan natin, Pastor Dave. Ay, abusuin natin si Pastor Dave. Maliban sa pagiging pastor, tamang-tama kasi family issue po itong ating gustong tutukan sa ating paalala ng Diyos. Pag-usapan po natin itong panukalang iban ang paggamit nga ng social media sa mga kabataan. Pabor po ba kayo dito mga kapatid or hindi? Alam niyo kasi nababahala ang ilang mambabatas na rin dahil nga sa sunod-sunod na trahedya kung saan nasasangkot ang mga kabataan. Kaya muling nabuksan ang usaping ito. Sa nasabing panukala, naglalayon itong tuluyang iban ang social media sa mga kabataang edad 16 pababa. May mga ilang bansa na rin po kasi ang gumawa ng ganitong hakbang gaya ng Australia noong nakaraang taon. Sinundan niya ng ilang bansa tulad ng Indonesia. Sa pinakahuling datos po, umabot na sa higit 95 million ang social media users sa bansa. Katumbas ito ng higit 81% ng kabuang populasyon natin sa Pilipinas. Kakaiba rin tayo, mga kapatid. Tapos, 13 years old, ang minimum age requirement sa Facebook. Yan po ang sa kanila. Pero ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority may mga edad 10 taong gulang pababa ang may social media account na. So it only shows na hindi ito na ipapatupad ng maayos, hindi na re-regulate ng maayos, talagang meron at merong nakakagawa ng paraan o nakakalusot on this. And you could also have, multiple accounts sa Facebook. Mga kapatid, kung kayo po ang tatanungin, pabor ba kayo sa social media ban sa kabataan? We're not just talking about Facebook here, Meta, hindi natin pwedeng sila lang ang pag-usapan. Social media in general. Pabor po ba kayo sa media ban, social media ban sa kabataan? Pero bago natin sagutin yan, pakinggan muna natin ang paalala ng Diyos.
Pastor Dave, bago po natin mas himayin ito, tatanungin muna kita bilang isang magulang. Ayan, magulang ka na, marriage counselor pa, pastor ta. So, kabuuan, perfect na ikaw talaga ang mag-discuss on this. First, bilang magulang, kailan nyo pinayagang gumamit ng social media ang inyong anak? Well, dahil nga may age requirement ang Facebook, noong nagsimula ito noong 2004, I ensured na nasa tamang gulang ang mga anak ko bago sila sumali doon. Kaya pinagsabihan ko yung aking mga anak noon na medyo younger than 13. Sabi ko, hindi kayo pwede mag-Facebook. Kasi may mga bansa rin naman na nagtakda ng minimum na 14 years old. No? At of course, tulad ng atin nasabi nga, Australia ay 16 years old ngayon ang requirement as minimum. Mahalaga kasi sa amin ang family communications. Kaya nakatulong dito ang Facebook at Messenger kasi malimit nga kami ng misis ko mag-travel dahil sa ministry ko, lalo na sa labas ng bansa, simula pa noon. Kaya mahalaga sa amin na mga anak namin ay nakakausap namin through Facebook pag wala kami sa bansa. Mhm. Pero sa perspektibo po ng Biblia, no? Bagamat wala namang social media pa noon, ano yung mga prinsipyong maaari nating gamiting gabay sa paggamit po nito, Pastor Dave? So, tama yung sinabi mo, wala pang ang digital na social media noong panahon ng mga kaganapan sa Biblia, pero may mga paalala at babala ito tungkol sa uri ng komunikasyon at impluensya na laganap sa lipunan na nakikita natin sa social media. Una-una, may babala ang salita ng Diyos tungkol sa mga usapin at impluensya sa social media. Ito yung makikita natin sa mga awit, chapter 1, verse 1 to 2. No? Sabi po rito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya. Malimit sa social media yung pangungutya, no? At hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, pasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. So, himbis na babad sa FB, makaroon ng panahon para magbasa ng Biblia para mabigyan ng tama at matnubay ang mga anak, lalo na mga anak, no, sa kanilang pakikisalamuha sa social media. Tungkol naman sa uri ng komunikasyon sa social media, meron rin paalala ang Biblia. Ito yung makikita natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 29. Sabi rito, huwag kayong magsasalita ng masama, kundi yung makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa mga nakakarinig o nakakabasa sa social media. Sa Leviticus naman chapter 19 verse 16 to 18, ito po yung paalala ng Diyos. Huwag ninyong siraan o magkalat ng anumang nakakasira sa inyong kapwa. Huwag kayong gagawa ng anumang maglalagay sa panganib ng inyong kapwa tulad ng mga banta, no, etc. O kaya yung mga fake news na pwedeng magdala sa ilang tao sa panganib sa social media. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapwa. Palalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala upang wala kayong pananagutan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtanim ng galit sa inyong kapwa, kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Isa rin po kayo, Pastor Dave, na family counselor nga. Kung malaking impluensya ang social media, lalo na't unfiltered yung nakikita rito, hindi rin naman nababantayan or nakikita natin 24/7 kung anong ginagawa. Yung iba, mahuhuli. Naalala ko, yung pamangking ko, nahuli ng nanay niya, nasa ilalim ng kumot. Ayan, hindi mapigilan. Pero ano pa rin, ano yung pinakamahalaga o yung mga role ng magulang about social media sa paggamit ng kanilang mga anak? Malaki talaga ang role ng parents kasi doon talaga nakuhubog ang unang mga pagpapahalaga at mga pag-uugali ng bata, no? Ito yung utos ng Diyos sa mga magulang. Makikita natin sa Deuteronomio chapter 6 verse 6 to 7. Sabi rito, huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na binigay ko sa inyo ngayon. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Alam mo naman, no? Sa bahay, malimit. Habang nasa bahay, hawak cellphone. Mga bata, di ba? Pag naglalakad sa daan, naka-cellphone pa rin. Pag nakahiga, naka-cellphone. Pag bumangon, cellphone yung unang inatupag, di Tumpak ba? ka dyan, Pastor Dave. Tumpak na tumpak.
Oo. Kaya tamang-tama ito, eh. Mhm. Sabi ng salita ng Diyos, eh, imbes na pabayaan yung mga anak niyo sa cellphone nila at social media, mabigyan kayo ng panahon na kausapin sila at ituro sa kanila kung ano po yung mga bagay na nais ng Diyos na ipamuhay nila bilang mga tuntunin ng buhay na inutos ng Diyos sa kanyang mga salita. Dito kasi makikita natin na mahalaga ang palagiang komunikasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak sa araw-araw para masubaybayan at mabigyan ng patnubay sila sa magitan ng salita ng Diyos sa gitna ng lahat ng mga ginagawa ng mga anak o nararanasan nila sa kanilang buhay sa araw-araw. Lalo na ang pagpapaalala sa utos ng Diyos na ibigin siya ng buong puso at ibigin ang kapwa tulad ng sarili at ipakita ito sa laging paggawa ng tama sa mata ng Diyos at gayon rin sa kapwa. Makikita rin natin sa Salmo chapter 101 verse 3 to 4. Ito yung magandang paalala ng dapat ibigay ng magulang sa kanyang mga anak. Nawa ito yung maging konbiksyon ng mga anak niya. Ito yung sabi rito, hindi ko hahayaan o tutulutan ang anumang kasamaan at hindi ako makikibahagi sa kanilang ginagawa. Lalayo ako sa mga taong baluktot ang pag-iisip. Hindi ako sasali sa kanilang ginagawang kasamaan. So ito dapat yung maging konbiksyon ng mga bata dahil sa pagtuturo at pagsasanay ng magulang sa kanila. Pangalawa, mahalaga rin na ang magulang hindi lamang magturo kundi magtakda rin ng mga panuntunan o rules sa paggamit nila ng social media. Kailangan din kasi mag-set ng boundaries sa paggamit ng mga anak ng social media. So una-una, dapat ito yung magagawa ng magulang sa pagbabawal sa mga minor ng edad na gumamit nito. Sundin ang age requirement ng Facebook. Kaya nga may mga parents na pinapabayaan ng anak kahit hindi sila ayon sa age requirement ng Facebook at pinapayagan gumamit ng Facebook. So dapat maging mahigpit ang magulang na sundin yung guidelines ng social media. Pangalawa, sa pagbabawal sa mga anak sa paninira sa kapwa, pagbubuli kanino man, o pagkalat ng fake news sa kanilang mga posting sa social media, dapat malinaw na binibigayan na tuntunin ng magulang sa kanyang mga anak. Pangatlo, sa regular na pagsusubaybay ng magulang sa mga postings ng mga anak sa kanilang mga timeline sa social media para ma-check niya kung sumusunod nga sila sa mga panuntunan ng magulang na ibinigay sa kanila. Pang-apat ay ang pagtakda ng parusa sa paglabag sa anumang tuntunin ng magulang sa paggamit ng social media sa pamamagitan halimbawa ng pagkumpiska ng kanilang cellphone at least ng isang araw. Alam mo Mhm. yung mga kabataan ngayon, pag tinanggap ang cellphone, parang pinatay mo raw sila eh. Oo. 'Di ba? Yun yung- Meron pa nga kaming naibalita, na-board, naglayas kasi wala daw siyang cellphone. Sus, itong mga Ayun. kabataan na ito, 'di ba? Hanap ng hanap yung magulang, sumama yung loob kasi walang cellphone. Ayun. Ito yung mga panuntunan. Ang mahirap ito, Pastor Dave, ano? Paano kung yung magulang mismo yung laging nakapabad sa social media, 'di ba? Sila yung mismo yung gamit ng gamit sa social media. Paano po nila matuturuan ang kanilang anak ng tamang paggamit nito? Paano sila magiging halimbawa sa kanilang mga anak? Yes. Well, mahalaga kasi kailangan maging mabuti mo silang halimbawa, kasi kundi malilito yung bata, kailangan makita ng mga anak ang pagpapigil ng magulang sa kanyang sarili sa mga posting niya sa social media at ang hindi pagpapairal ng galit o paninira sa kapwa. Kung minsan may mga parents ganyan, sila yung mainit, no? Mhm. At nababasa 'to ng mga anak. Yes, oo. 'Di ba? Mas So dapat naiisahan pa nga sila ng mga anak kasi magagaling ang mga bata ngayon, 'di ba? talaga. Naka-private sila, Yes. naka-block. Hindi sila pwede ma-monitor, hindi na mo-monitor ng kanilang mga magulang yung mga Isa pa pino-post yan. nila. Kasi meron silang account Yes. na hindi mafi-figure out ng magulang kung ano ba yung Mm. account name nila or naka-block yung profile ng mga magulang nila. So hindi makikita. Ito nga Pastor Ayun Dave. yung problema. Problema nga yan. May Mm. binigyan kasi may binibigyan ng freedom kasi ng Facebook ang mga tao, eh. Mm. Ah, Kaya yun nga, isa yan sa mga challenge kaya ang mga magulang dapat alam nila yung mga ano na yan, pamamaraan na yan Oo. para matago yung mga postings ng mga anak nila sa mga magulang. Mhm. Pero alam mo, bilang halimbawa kasi pinag-uusapan paano magiging halimbawa yung magulang, 'di ba?
Opo. So dapat kahit ang magulang mapakita ang disiplina sa pagbabalanse ng oras niya sa social media at sa oras Mm. niya para sa kanyang asawa at kanyang mga anak. Mm. Maliban pa sa kanyang mga tungkulin sa tahanan. So Mm. yung makita ng mga bata na social media man Totoo. magulang pero balanse 'no, yung kanyang Totoo. oras 'no? Kasi oo nga naman, kunwari 'di ba, binabawalan natin, sinasabi, 'pag kumakain tayo sa hapagkainan, bawal ang cellphone, bawal ang social media. Okay, yung mga anak kumakain or nakaupo, nakikita nila yung dalawang magulang nila hindi nga rin nag-uusap, parehong nasa cellphone. What's the point? You're not being a good example, 'di ba? Sa Babalik, eh. Minsan naririnig ko yun sa mga pamangkin ko, eh, sasabihin, "Bakit ikaw?" Oh, mapapatingin na lang sa'kin yung magulang. Sabi ko, may punto sila. So, ibaba mo rin ang cellphone mo. 'Di ba, yung yes. mga ganoon, mga kapatid. Huwag natin masyado ring "Ay, ako matanda na ako, ikaw bata ka pa." Hindi. Hindi, eh, hindi ganoon, 'di ba, hindi ganoon. Oo, Pero ako, oo. yung pinag-usapan natin, Pastor Dave, yung ano, yung pagtatago ng account. Ako Hmm, kasi naniniwala ako din, kung yung foundation niyo sa simula pa lang ng anak niyo, yes. yung lagi mong itinuturo, Pastor Dave, na napakahalaga ng komunikasyon, lahat Yes. napapag-usapan, 'di ba? Hmm, Walang takot ang mga anak niyo sa inyo na sabihin lahat ng nararamdaman kasi kampante sila na maliman yung sabihin niya or nararamdaman niya, hindi niyo hmm, sila i-judge, kundi yes. kakausapin niyo at i-explain niyo na, "Ganito 'yan, anak. Bakit ganyan ang nararamdaman mo? Hindi tama. Ganito 'yan." 'Di ba? Yung open sila, kampante sila, hindi sila nagtatago at hindi kayo bina-block sa kanilang mga social media account. So, Tama. communication is very important. Ako, natutuwa ako sa pamangkin ko kasi ano na, 11, 12 years old na lalaki. So, nagkakaroon na ng crush. Mm. Alam mo, ayaw niyang ipasabi sa amin. Secret lang daw nila ng mom niya. So, sinishare sa akin ng kapatid ko. Sabi niya, don't tell Cole. Kaganyan siya. Sabi ko, I won't. Sabi niya, sa akin lang niya. So, yung trust nung anak niya, nandun Ah, lang sa mami. 'Di ba? kaya Kampante siya na ano, safe. Whatever I mm, share with you, I'm safe. So, yun yung masarap na para pakiramdam. Sabi ko, nakakatuwa si Cole. Tapos sabi hmm. niya, sabi pa, oh, ano nangyari? Sabi mo, you won't have any girlfriend or crushes until you reach 18. Sabi niya, well, mom, people change. Anak ng, oh, sabi ko, oh, yan, mag-usap na kayo about it. Diba? So, nakakatuwa. Ito, Pastor Dave, sabi po sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Napakaganda. Sa panahon po Mm. ng social media, ano po ang ibig sabihin nito, Pastor Dave? Sanayin mo ang bata, lalo Hmm. na sa pagpili ng kanilang pinapanood, pinakikinggan, sinusundan, at pinaniniwalaan online. Tulad nga ng nabasa natin kanina sa salita ng Diyos, tungkol sa pinag-utos ng Diyos sa mga magulang na dapat turuan at sanayan nila ang kanilang mga anak sa mga moral na kautusan ng Diyos na humuhubog ng matuwid na pag-iisip at pamumuhay. Kaya mahalaga yung oras talaga ng magulang sa anak ng pagpatnubay. Ang tama ang sabi mo, kailangan yung communication sa anak ay medyo safe environment for the children. Hindi po dapat laging pagalit, mapaghatol ang magulang kasi lalong hindi mabubuksan ang pag-iisip ng bata sa pakikinig sa magulang kasi magiging defensive na siya, no? At ang mahalaga ay sanayan sila sa pagiging mapanuri sa kanilang mga nakikita o nababasa upang maiwasan nila ang anumang mga anyo ng kasamaan. Gayon din ang sanayan sila sa paggawa o pagsasalita ng mga bagay na tama at nakakabuti sa kanilang kapwa. Ito ay makikita rin natin na patnubay sa sulat ni Pablo sa mga unang sulat niya sa mga taga Thessalonica, chapter 5 verse 21 to 22. Sabi rito, no, suriin ninyo ng mabuti ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumangayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So dito mahalaga po talaga na ang magulang ay nagsusubaybay sa online life ng mga anak nila. Mhm. Hindi po maikakailang, may mabuting na idudulot naman din, ano, Pastor Dave po, ang social media. Maraming impormasyon, edukasyon at mabuting mensahe ang nakararating po sa mga tao dahil dito. Kaya sapat ba ang pagbabawal o mas mahalaga ring turuan ng kabataan ng discernment
kung ano yung dapat paniwalaan, i-share at iwasan? Well, mas importante at mas nakakatulong talaga ang regular na patnubay at pagsubaybay ng mga magulang sa paggamit ng mga anak ng social media dahil ito ay pangunahing tungkulin ng mga magulang at pangalawa lamang ng pamahalaan at ng edukasyon. Kasi alam natin na itong mga kabataan natin, hindi mo mapipigilan 'yan, na Mhm, pumunta sa social media kasi do'n na yung buhay ng ating kabataan ngayon, mhm, online digital life na sila ngayon, eh. mhm, Kasi nga sa loob ng pamilya mismo, hindi nila nararamdaman ang kanilang sense of identity. Kasi mhm, dahil sa ating uri ng upbringing, shame-based kasi ang ating upbringing sa mga bata. Malimit lang, napupunan na lagi yung mali at masama, kaya yung bata parang nawawala ng feeling na pagpapahalaga sa pamilya. Kaya doon nila hinahanap yung kanilang identity sa social media. mhm, Kaya mhm. kailangan balansehin din talaga ng magulang yung kanilang panahon na pag-a-affirm 'no, pagbibigay ng identity sa kanilang anak sa loob ng tahanan. Ito po ang pinag-uusapan natin, no, being responsible sa paggamit po ng social media or yung laki na ng impluensya ano po na ng social media na minsan napakahirap din nakalaban eh. Pero Hmm. kailangan natin talagang bantayan. Hindi nga lang namang yung mga anak natin ang kailangan nating bantayan, maging yung ating mga sarili. Tingnan natin. Mga mamaya, sabi nga ni Pastor Dave, nakikipagbangayan pala kayo, sinabawalan nyo yung mga anak nyo na huwag kayong makipag-away sa social media, tas ikaw, comment ng ganito or parang Hmm. nagiging troll ka na ano na lang talagang sakay na lang ng sakay sa ano sa mga issue kahit hindi nyo naiintindihan, 'di ba? So, Pastor Dave, ano po ang paalala ng Diyos sa paggamit ng social media? Dahil tungkol sa mga usapin at impluwensiya sa social media, meron tayong magandang paalala ng Diyos sa Kawikaan, chapter 4 verse 23-27. Sabi dito, "Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan." Kasi ang social media malakas ang impluwensiya sa isip ng mga kabataan, ng lahat ng tao actually. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. It will affect your entire life, 'no? Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin, lalo na 'pag ikaw ay naiimpluwensya ng social media, gawin mo yung tama upang magtagumpay ka at huwag kang, masira sa buhay. Mamuhay ka sa katuwiran at layuan mo ang lahat ng uri ng kasamaan. So ito po yung paalala ng Diyos pagdating sa mga impluwensya na nanggagaling po sa social media. Tungkol naman sa ating pakikipagkomunikasyon sa social media, may babala rin ng ating Panginoong Hesus sa ating uri ng pananalita na ginagamit po sa social media. Sabi po rito ng Panginoon sa Mateo chapter 12 verse 36-37, "Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulang ka." So ang ating pong mga binibitawang salita, whether sa bibig o sa ating sinusulat sa social media, lahat po ito ay nakalista sa listahan ng Diyos. May record yan, no? At pagdating ng araw ay tayo ay hahatulan batay sa ating ring paggamit ng salita. Mhm. Amen. Mga kapatid, ang social media po ay isang gamit at kung paano natin ito gagamitin para sa mabuti o para sa masama ay nasa ating mga kamay. Lalo na ang mga kabataan, kailangan nating maging mapanuri sa mga nakikita at napapanood nila online. Dahil ang paulit-ulit na pagkakalantad sa content na may karahasan, pambubuli, galit o pananakit, maaaring makaapekto po yan sa kanilang pag-iisip, pag-uugali at pananaw sa kapwa. Kaya bilang mga magulang, huwag lang natin bantayan kung gaano katagal gumagamit ng social media ang ating mga anak, di ba? Bantayan at gabayan din po natin sila. Ano ba yung pinapanood nila? Ano ba yung kanilang nakikita? Ano yung mga mensaheng paulit-ulit nilang naririnig? At higit sa lahat, paano ito nakakaapekto sa kanilang pag-iisip at pag-uugali? Turuan natin silang mag-isip bago mag-post, mag-check bago maniwala, mag-ingat bago mag-share, at higit sa lahat, maging maingat sa mga salitang binibitawan nila online. At bilang mga kabataan, huwag nating hayaan ang social media ang magdikta kung sino tayo, kung ano ang dapat nating paniwalaan o kung paano natin tratuhin ang ibang tao.
Gamitin natin ang social media ng may karunungan, may disiplina at may pananagutan. Dahil ang isang post, maaaring mabura, pero ang epekto ng ating mga salita, ginagawa at pinapanood, maaari yang manatili. Sa lahat ng ating ginagawa, online man o offline, piliin natin ang makabubuti, makatotohanan at nakakalugod sa Diyos. Dahil sa huli, hindi lang natin pinipili kung ano ang ating pinapanood. Pinipili rin natin kung anong mga bagay ang hahayaan nating humubog sa ating isip at sa ating puso. At kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Mornings. Hope and Healing Day po tayo. Katuwang ang MX3. Kasama po natin Pastor Dave Magalong. At diretso na po tayo sa patotoo ng karakter sa Biblia. At ito po, ang ating Bible character of the day ay si Cain o si Cain. Isa sa mga anak na lalaki ni na Adan at Eva, si Cain. Pagsasaka ang ginagawa ni Cain. Isang araw, nagdala ng handog si Cain sa Diyos. Mga bunga ito mula sa kanyang sinasakang lupa. Gayon din ang kapatid niyang si Abel na nagdala ng tupa. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, pero hindi ang kay Cain. Ikinasama ito ng loob ni Cain. Nakita ng Diyos ang kanyang puso at sinabihan na huwag manaig sa kanya ang kasalanan. Pero sarado ang tenga ni Cain. Niyaya niya ang kapatid na si Abel sa bukid. At doon ginawa ni Cain ang pagpatay sa sariling kapatid. Matapos ito, tinanong ng Diyos si Cain kung nasaan si Abel. Sumagot si Cain nang hindi niya alam. Pero dahil nakikita ng Diyos ang lahat, alam niya ang ginawa ni Cain. Sinabi ng Panginoon na ang dugo ni Abel ay dumadaing mula sa lupa. Dahil dito, magiging mahirap para kay Cain ang pagsasaka. Magiging isa siyang palaboy. Umalis si Cain at nanirahan siya sa Nod. Doon nagkaroon siya ng maraming salinlahi. Mga kapatid, bago po natin ituloy ang ating discussion, ito na ang ating Bible character of the day. Simple lang. Gusto po naming marinig ang inyong sagot. Kumusta ang relasyon mo sa iyong anak? Kumusta ang inyong relasyon sa inyong anak? Comment po kayo sa Cheryl Cosim FB page. Mamaya babasahin ko po yan at pipili tayo ng 3 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Ito, Pastor Dave. Minsan na po nating napag-usapan itong pamilya ni na Adan at Eva. Pero sa pagkakataong ito, ang focus natin nga ay si Cain o si Cain. Bakit mahalaga po ang kanyang kwento? Well, sa dalawang dahilan. Unang-una, mahalaga ang kwento ni Cain dahil ito ay nagbibigay babala sa atin ng kasamaan na dulot ng inggit at galit na siyang nagbuyo sa unang pagpatay ng isang tao. Makikita natin ito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 26 to 27, at ito ay may kaugnayan sa nangyari doon sa pagitan ni Cain at Abel. Sabi po rito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw sa galit ninyo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kasi pag yung galit tumatagal sa puso, dyan po nakaka-attract po sa demonyo yan. Kaya makakaroon ng pagkakataon ng dyablo na panghawakan yung puso ng taong yan dahil puno siya ng galit. Ito rin sinasabi sa unang Juan, kapitulo 3, talatang 12 at saka 15. No? Sabi po rito, huwag tayong tumulad kay Cain na kampo ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamatay tao. So dito natin makikita kung paano ginagawang halimbawa yung storya ni Cain ng panganib. Pag tayo ay nagdadala po ng galit sa ating puso na nauwi para kagaya sa papatay ng kanyang kapatid. Kasi nga dito, tinawag siyang kampo ng dyablo dahil nga yung galit na yon, yung umakit sa dyablo sa kanyang puso, at dahil po sa impluensya ng dyablo, nagawa niya isang bagay na hindi pa nagawa ng sinuman.
Kasi the idea of murder does not yet exist, no, during that time. Pero imagine, saan nakuha ni Cain ang kaisipan na pumatay? Wala pa naman nangyayaring ganon. Ito ay maaaring nanggaling lamang po sa nag-influensya sa kanya, at yun po ang kaaway nating lahat, ng Diablo. Pangalawa, mahalaga din ito dahil ito ay nagbibigay rin babala sa ating lahat ng epekto ng kakulangan ng isang ama tulad ni Adan ng pagsusubaybay at komunikasyon sa kanyang anak na hindi niya alam ay may dinadalang kabigatan ng kalooban, at na ito ay mauuwi sa pagpatay na sa kanyang anak na si Abel. Dahil nga wala silang masyadong panahon. Si Adan sa storya po ng Genesis chapter 3 and 4, laging tahimik. Nung kumain yung asawa niya, pinagbawal na bunga, nandun siya. Sabi sa Biblia, katabi siya. Pero tahimik siya. Sumunod lang sa kanyang asawa. Pagdating sa anak niyang si Cain, wala rin siya doon, absentee father. Kaya ang Diyos pa mismo na magitan, di ba? Para kausapin si Cain tungkol sa kanyang galit, pero wala rin nangyari kasi mahalaga talaga ang physical presence ng father para mabigyan ng patnubay ang anak, lalo na kung nasusubaybayan niya kung anong pinagdadaanan ng kanyang mga anak. Bakit po hindi tinanggap ng Diyos yung alay ni Cain? Isa ba itong test sa kanyang puso at pananampalataya? Kasi yung tupa, tinanggap niya, di ba, mula kay Abel. Nung si Cain na, teka, sabi niya, hindi ba, hinindian ng Diyos? Bakit po? Kailangan na ating tingnan yung detalye ng storya para Oo. makita natin kung ano talaga ang dahilan, no, Mm. na pagtanggihan ng Diyos kay Cain. Well, hindi tinanggap ng Diyos ang alay ni Cain dahil ito ay hindi nagbigay parangal sa Diyos, dahil hindi ito ang unang bunga ng kanyang ani na siyang pinakamainam sa lahat ng ani. Sa halip, yung inalay ni Cain ay ang natira na lamang sa kanyang ani, kaya nakainsulto ito sa Diyos. Ito ay nagpapakita na ng hindi pagbibigay ni Cain ng mataas na pagpapalaga sa Diyos, at ang kanyang kawalan ng pag-ibig sa Diyos ay mauuwi sa dulo sa isang karumaldumal na krimen ng pagpatay sa kanyang kapatid. In fact, makikita natin sa Kawikaan chapter 3 verse 9 anong uri ng handog ang hinahanap ng Diyos pagdating sa ani. Sabi po rito, parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. So in other words, hindi tatanggapin ng Diyos pag ibibigay mo hindi unang bunga, kasi yun ang pinakamainam. Pagkikita natin sa ating teksto, hindi yun ang binigay ni Cain, kundi yung ibang natira sa kanyang ani. Kaya hindi tananggap ng Diyos kasi nakakainsulto. Samantalang si Abel naman ay nag-aay ng isang panganay sa kanyang mga hayop at inalay niya sa Diyos ang pinakamatabang bahagi nito na siyang kinalugdan ng Diyos. Ito ay patunay ng pag-ibig niya sa Diyos. In fact, ito yung batas ng Diyos sa Leviticus chapter 3 verse 14 to 16. Later on, ipapahayag kay Moises. Sabi po rito, kukunin ninyo ang lahat ng tabang bumabalot sa laman loob, ang 2 bato at ang tabang bumabalot dito, ang taba sa ibabaw ng balakang at sa atay. Lahat ng ito'y mga taba ng hayop, ibibigay niya sa pari at susunugin sa altar bilang pagkaing handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Lahat ng taba ay kay Yahweh. In other words, yung pagbibigay ng taba, yung kasi pinakamasarap, di ba? Sa bahagi ng hayop. Sabi, kung parangalan mo ang Diyos, bigyan mo yung pinakataba nito. Yun ang ginawa ni Abel. Kaya ang Diyos na nalugod doon. Ang tanong din, di ba, sumama nga yung loob ni Cain sa nangyari. Hindi po ba ito alam ng kanyang mga magulang? Nasaan sina Adan at Eva nun? Yan, magandang tanong. Nasaan sila, di ba? Ang Diyos pa na magitan, kasi wala nga sila, di ba? Si Adan at Eva mas marahil na ay abala at pagod sa pagtatrabaho sa bukid dahil sa kahirapan na dulot ng lupang sinumpa ng Diyos. Ito ay ayon sa parusa ng Diyos sa lalaki na mababasa natin sa Genesis 3 verse 17 to 19. Ito yung sabi rito, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa nang iyong kainin ang pinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo ay magmumula. Mga damo at tinik ang iyong anin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Ang pagiging busy o abala ng mga magulang tulad ng nangyari kay Adan at Eva sa paghahanap buhay ay hindi dapat maging dahilan sa pagpapabaya nila sa komunikasyon at pagsubaybay sa mga anak
na siyang seryosong tungkulin na ipinakatiwala ng Diyos sa bawat magulang. Ang pagpapabaya na ito ay malimit ay nauuwi sa maling mga desisyon ng mga anak na sumisira sa kanilang kinabukasan, kung hindi man nauuwi sa mapagpinsalang mga trahedya tulad ng mga nababalitaan natin sa mga eskwelahan, yung mga school shootings. Mhm. Sa kwentong ito po, bakit mahalaga yung role ng isang magulang? Bakit dapat alam ng magulang yung nararamdaman ng kanilang mga anak? Yes. Well, mahalaga talaga ang papel ng mga magulang sa pagsusubaybay sa mga anak dahil ang mga anak ay araw-araw ay may iba't ibang karanasan na maaring makaapekto sa kanilang kaisipan o damdamin na pwedeng manghikayat sa kanila sa mga maling desisyon o reaksyon. Tulad na nangyari kay Cain at sa mga bata at kabataan na nakagawa ng sunod-sunod na krimen ng pagpatay sa ating mga eskwelahan. So dito po makikita natin kung gaano kahalaga ang pagsusubaybay ng magulang sa anak. Kung ikukonekta po natin sa panahon ngayon, Pastor Dave, yung mga nangyayaring trahedya kung saan sangkot ang kabataan, ano po ang paalala ng Diyos sa mga magulang? And you also sent something to me, yung about the study, yung epekto. You might wanna share part of that also, Pastor Dave? Yung nga, meron pong ginawa kasing survey sa Amerika, statistics show na ang mga kabataan po doon ay marami sa kanila na naging mga youth murderers sa maagang panahon ay nagre-representa ng around 65% to 70% na mga anak na nanggaling sa mga tahanan na walang tatay. Mhm, mhm. Doon po pinakita sa survey ang tragedy na dulot po ng fatherless homes, ng pagiging absent ng tatay na siya dapat yung humuhubog sa mga pag-uugali at saka ng mga paninindigan ng mga bata ay wala sa mga tahanan dahil nga wala yung tatay. Either iniwanan yung nanay or hindi talaga take responsibility sa kanyang role bilang tatay. At ito sa Pilipinas po, napakataas po ng populasyon ng ating fatherless generation. At gayon din po ang ating mga single mothers. Ang mother po ay hindi po talaga fully equipped ng Diyos kasi hindi naman siya yung head ng family para sa paghubog sa mga bata. Although, siyempre, ang mga single mothers, of course, are trying their best talaga. Pero ito talaga inatang ng Diyos sa mga tatay. Na ayon po sa Biblia, from Old Testament to New Testament, ang tatay talaga ang binigyan ng Diyos ng pangunahing tungkulin na magturo, maghubog, magdisiplina sa mga anak. Hindi po yung nanay. Ang nanay po ay suporta lamang. So ito pong statistics na nakita natin ay nagpapatunay na maraming kabataan na nasisira ang buhay sa Estados Unidos at gayon rin sa Pilipinas dahil po sa kawalan ng isang tatay sa kanilang buhay. Mhm. Kaya ito po, yung kahalagahan, Pastor Dave, na kahalagahan na nababantayan ng mga magulang. Ano po ang paalala ng Diyos sa mga magulang? Okay. Makita po natin mahalaga talaga ang palagiang pagsusubaybay, no? Komunikasyon at bonding ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang pagsasanay sa kanila sa mga katuruan ng salita ng Diyos dahil sa maitutulong nito sa paghubog ng tamang pag-iisip at pag-uugali sa kanila para mamuhay sila ng matuwid at talikuran ang lahat ng uri ng kasamaan. Ito po yung natulong na ibinibigay po ng pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga anak natin. Ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ito yung mababasa natin. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Galing ito, a revelation na galing sa Diyos na dumaan sa tao at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pumuhay. At itong mga panuntunang ito ay nagmumula sa Diyos mismo na lumikha sa ating lahat. Kaya napakahalaga ito po ay applicable hindi lamang sa mga Kristiyano, kundi para sa lahat ng tao. Kasi itong mga kautusan nito na binibigay sa salita ng Diyos at tinuturo nito ay para sa lahat ng tao. Mga kapatid, ang kwento po ni Cain ay hindi lang kwento tungkol sa unang pagpatay na nakatala po sa Biblia. Kwento rin ito ng inggit, pagkadismaya, galit at sama ng loob, mga damdaming pwede ring maranasan ng bawat isa po sa atin. Isipin natin, bago nangyari ang trahedya, nauna munang sumama ang loob ni Cain. At nang makita ito ng Diyos, binalaan siya. Parang sinasabi ng Diyos, huwag mong hayaang ang galit at kasalanan ang maghari sa iyo.
Napakalaking paalala po nito para sa ating lahat ngayon. Dahil minsan, hindi ba, hindi naman agad malaking bagay ang nagsisimula ng alitan. Isang pagkukumpara, isang inggit, isang sama ng loob, isang salitang masakit. At kapag hindi natin hinarap, pwedeng lumalim at lumala ito, lalo na sa loob ng pamilya. Kaya para sa mga magulang, mahalaga pong kilalanin natin ang puso ng ating mga anak. Hindi lang yung simpleng, oh, kumain ka na ba? Iba pa yung tono, di ba? Minsan, hindi man lang yung caring na kumain ka na ba? Ang tanong pa kumain ka na ba? Hindi lang, oh, kumusta ang school? Minsan, kailangan din nating tanungin, may nangyari ba? Anong nararamdaman mo? Galit ka ba? Ano ang gumugulo sa isip mo? Make time to talk to your children. Upuan, dapat maramdaman ng ating mga anak na yung 100% ng atensyon nasa kanila. Hindi yung tipong kinakausap mo nga, kalahati ng atensyon mo, pabalik-balik ka sa cellphone mo, 'di ba? Hindi mararamdaman po yan ng mga anak kung gaano sila kahalaga sa inyo. Dahil baka ang kailangan po kasi ng anak ay hindi agad payo, kundi isang magulang na handang makinig. At para po sa atin lahat, ito ang paalala. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nararamdaman natin. Pero may pananagutan tayo sa kung ano ang gagawin natin dahil dito. Kaya kapag may galit, pause, huminto muna. Kapag may inggit, suriin ang puso. Kapag may sama ng loob, mag-usap. At higit sa lahat, lumapit sa Diyos. Dahil minsan, ang pinakamalaking laban po ay hindi laban sa tao sa ating harap, kundi laban sa masamang damdaming unti-unti pong naghahari sa ating puso. At yan po ang isa sa mga pinakamalaking aral ng kwento ni Cain. Ayusin ang puso habang may pagkakataon pa. Pastor Dave, isang panalangin po para sa mga magulang na walang sawang gumagabay sa kanilang mga anak. Tayo po yung manalangin. Dakila naming Diyos at Ama ng lahat. Amin po dinudulog sa inyong mga magulang sa aming bansa, lalo na po yung mga nakikinig sa programang ito. Pakalooban niyo po sila, Panginoon, ng paninindigan sa kanilang puso, na bigyan ng prioridad ng oras sila sa kanilang mga anak. Sapagkat, Panginoon, itong mga batang ito ay nahuhubog sa lahat ng uri ng impluwensya na kanilang nakikita sa kanilang kapaligiran. Na pag wala doon ng pagsubaybay at pagmatnubay ng magulang, ay madali silang may impluwensyas malimit, Panginoon, sa paraan ng hindi tama. Dakilang Diyos, napabigyan niyo rin po aming mga magulang ng pagnanais ng karoon palagian ng friendly and gentle dialogue sa kanilang mga anak. Na hindi lamang sila ang nagsasalita, kundi pakinggan rin nila ang saloobin ng kanilang mga anak. Pakalooban niyo po sila, Panginoon, na kakayahan na iwasan ang laging galit sa mga bata at alisin yung paghahatol, kundi makaroon, Panginoon, pagkakataon na bigyan nila ng boses ang kanilang mga anak at turuan sila na maging honest at maging open sa kanilang mga damdamin. Dahil salamat o dakilang Diyos na kayo ang bibigay ng karunungan sa aming mga magulang na tunay na nagnanais na lalong mapabuti ang mga anak nila. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon, sa magitan ng banal na Espiritu at pakaroob sa kanilang puso ang pagnanais na laging magbulay-bulay sa inyong mga salita, sapagkat ito ay magbibigay sa kanila ng dunong kung paano sila mamumuhay bilang magulang at halimbawa sa kanilang anak at kung paano nila papatnubayan ang mga anak nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa mga magulang na ito, Panginoon, na sila, Panginoon, ay inyong pong pagtibayin, pagpalain po at pakalooban ng kalakasan sa araw-araw na kanilang pagsisikap na mabigyan po ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Pero higit sa lahat, Panginoon, may handa nila ang kanilang mga anak para sa kanilang kinabukasan. Para sa iyong kaluwalhatian, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Dave. Salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong Lunes, and we'll see you again next Monday. God bless you always. Ayan po, si Pastor Dave Magalong. Mga kapatid, salamat po sa pagsama nyo sa loob ng isang oras. At bukas, kasama po natin ang PhilHealth. Pag-usapan natin ang pinalawak na coverage ng PhilHealth sa sakit na leptospirosis. Nako, patuloy pong tumataas ang kaso ng leptospirosis po sa bansa. Full bed capacity na raw po sa National Kidney Transplant Institute.
Huwag po nating balawalain yan, ha, mga kapatid. Bukas, mas himayin natin yan. Tutukan niyo po kami sa araw ng PhilHealth, Alagang PhilHealth sa Perfect Mornings. Mga kapatid, manatili po kayong nakatutok dito sa 1PH at True FM dahil susunod na Sana Lord with Lord De Vera. Mga kapatid, anuman ang pinagdadaanan nyo po ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas at tandaan, kasama nyo kami sa Perfect Mornings.